Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay ng tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano sa mga pang-aabuso sa farm money at sa mga ghost projects noon ng Bill. Wow. Okay, so sagutin natin yung sinasabi ni Claire Castro ha, mga kababayan. Pero bago mo ng lahat, pa-share ako ng video natin and also po, don't forget to follow mga kababayan, hagadag ko rin yung mga bangag niya. Kasi mong pananaw niya, di mo kabalo mag-follow na ako. Pag-follow po mo. Okay, kani. Okay, ang sabi ni Claire Castro, tumaas daw yung utang ng Pilipinas sa mga nagdaang administrasyon, lalong-lalo na kay FPRRD. Ngayon, i-check natin mga kababayan. So, kita nyo naman dyan sa screen, di ba? Okay, so i-check natin isa-isa. Nung panahon ni Ninoy Aquino, bago umupo si Ninoy Aquino, nagkaroon ng utang ng Pilipinas ng 4.72 trillion. 4.72 trillion sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nung umupo si Aquino, matapos ang kanyang termino ng 6 years, nagkaroon ng utang ng 5.95 trillion. So, tumaas ng 1.23 trillion. No? So, sa panahon ni Ninoy Aquino, kung mapapansin nyo, sa kanyang panunungkulan ng 6 years, 1.23 trillion lang yung idinagdag na utang ng Pilipinas. Bakit? Daw sa panahon kasi ni Pinoy, nagbabayad din siya ng utang ng Pilipinas. Yung interest, binabayaran niya. Kaya ganun lang din kaliit. And pansin nyo sa panahon ni Pinoy, wala talagang mga infrastructure na nagawa sa panahon ni Pinoy, no? Ngayon, nung pumasok na si FPRRD, ang utang ng Pilipinas noon is 5.95 trillion, mga kababayan. So 5.95 trillion ang utang ng Pilipinas bago pumasok si Tatay Digong. Nung pagkatapos sa termino ni Tatay Digong ng 6 years, biglang pumalo ito ng 12.79 trillion. 12.79 trillion ang utang ng Pilipinas. So, tumaas siya ng 6.84. Mas doble pa sa utang ng Pilipinas. Okay, pag-usapan natin dito. Ang sabi ni Claire Castro, noong panahon daw ni FPRRD, sobrang taas na ng utang ng Pilipinas at minana daw ngayon ni Marcos. Ngayon, dun sa 6.84 trillion na yan, ano ba ang nangyari sa Pilipinas during sa term ng Pangulong Duterte? Buti nga si Duterte ang nasa panahon na yun. Kasi kung si Marcos at si Leni, ano mangyari sa Pilipinas? Okay, explain natin mga kababayan. Sa panahon ni Tatay Digong o ni FPRRD, sa pamumuno niya, almost kalahati ng kanyang administrasyon na 3 years, pandemic. Remember? Pandemic time. Sinunda ng pagputok ng Taal Volcano. Remember? So during pandemic time mga kababayan, almost 3 years tayo nakakatanggap ng every week po na ayuda galing sa mga DILG. Tama? Galing sa DSWD. Tama? Okay. 3 years. Consistent. Ginastos natin yon sa mga pagpapabakuna, di ba? Sa mga PPE, ginastos natin yon lahat para sa ating mga sa mga frontliner natin. Mga pasahod sa mga nurses, maraming namatay talaga sa mga nangyayari noon. Okay, nag-invest talaga tayo ng mga gamot. Okay, sa panahon ni FPRRD. Sa panahon din ni FPRRD, natapos din almost 10,000 infrastructure sa under ng Build program. Diba? Pinalinis niya yung mismong Manila Bay, pinalinis siya mismo yung ginamit ni FPRRD yung 3 years na naka-lockdown para paganahin ang pera ng taong bayan para makapag-construct ng maayos na proyekto. Tama, hindi? Ang dami natin, yung mga bypass road na pinagmamalaki natin ngayon, kay Build Duterte yan, sa Build yan, mga kababayan. Ano pa ba? Yung kalinisan, tingnan ano nangyari ngayon sa Manila Bay. Madumi na naman, di ba? Rehabilitation ng Manila Bay, ng Boracay. Nagbigay pa siya ng every 100 million every month sa PGH, no?
Ano pa ba mga kabayan, mga infrastruktura niya? Tulay, magagandang tulay sa Cebu, lahat sobrang gaganda ng mga tulay, kalsada, bypass road, pier, daungan ng mga barko, ano pa, airports, ang daming airports nun. At sa panahon ni Tatay Digong pinagawa yung sa SEA Games. Remember, ang ganda ng SEA Games, di ba? Isa sa pinagmamalaki ng administrasyon niya yung SEA Games. At proud na proud lahat ang taong bayan doon. Na ngayon, gustong paimbestigahan ni Melvin Matibag dahil may anomalya daw. Okay. Ngayon, doon sa 6.84 trillion na yung mga kababayan, may nakita tayo, wala. May proyekto, wala. Meron. Di ba? Sobrang daming proyekto ang nagawa ng administrasyong Duterte. Ngayon, nung pumasok si BBM, sinundan niya ng utang is almost 12.79 trillion. Pagpasok ni BBM, 12.79 trillion ang ibig sabihin, malaki yung utang ng Pilipinas. Sa 4 na taon, this 2026, meron pa tayong 2027, meron pa tayong 2028. 2 years pa bago po mag-end ang termino ni BBM. Meron po ang utang ng Pilipinas ng 19.07 trillion. Mahigit 6.28 trillion po yung itinubo. Compare sa 6 years ni Duterte na 6.84 trillion. Okay? 6.84 trillion ang itinaas kay Duterte. Ngayon kay Marcos sa 4 na taon lang, 6.28 trillion sa 4 na taon. Question. Okay, kung totoong loyalista kayo ng Marcos, anong proyekto ang nagawa ni Marcos sa 4 na taon na kaya niyang ipagmalaki at ipagyabang sa buong mundo at sa lahat ng mga past administration doon sa 6.28 trillion yan sa 4 na taon? Meron pa tayong 2 taon, magiging 7, 8, 9, 10 pa yan bago matapos ang 6 years ni BBM. Magiging 10 trillion pa yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Tataas at tataas pa yan. Ngayon, sige, sa 4 na taon na yon, sa 6.28 trillion na yan, na sinasabi ni Claire Castro na iniwanan siya ng malaking utang ng administrasyong Duterte. Okay, mamaya natin sasagutin. Dito muna tayo. Sa 4 na taon ni BBM, ano yung proyekto na kaya niyang ipagmalaki? Huwag na yung mga corruption kasi normal yan sa kanya. Kita naman natin flood control, kinurap lang nila, pagbenta ng mga government facilities, kita naman natin yan lahat. Wag na yun isali. Proyekto na lang pag-usapan natin. Kasi sabi nyo, magaling si BBM, magaling si FPRRD, magaling si Ninoy. Anong mga proyekto ang kayang ipagmalaki ng Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte, Administrasyong Aquino? Ano? Okay, sagutin nyo dyan sa baba. Ngayon, yung sa sinasabi ni Claire Castro na tumaas na ang utang ng Pilipinas dahil namana po, masasabi mo ito pag namana mo kung hindi tumaas ang utang ng Pilipinas. Sample, nung umupo si Marcos, ang utang ng Pilipinas is 12.79 trillion pa rin. Doon mo masasabi na minana mo yung 12.79. Ikaso hindi no? Tumaas naging 19.07. Bakit mo sisisihin ang administrasyong Duterte? Itumaas ka ng 6.28 trillion. Sa 4 na taon mo, 6.28 trillion ang itinaas mo sa 4 na taon. Hindi naman utang ni Duterte yan, utang ng administrasyon niya ngayon ni Marcos. Ang tanong, ano nga yung na-provide niya? Ano yung nagawa niyang proyekto sa 4 na taon na yon? Kahit grade 6 at high school, kayang unawain yung tanong ko. Sasabihin mo sa taong bayan na minana natin yung utang kay FPRRD, kung ang utang dati ni FPRRD, kung ngayon, ganun pa rin hanggang ngayon. Kung 12.79 trillion, dun masasabi na minana ni Marcos yung utang na yon. Kung hindi tumaas, itumaas ng 6.28 trillion. Paano yan? Anong gagawin natin? Wala naman kayong proyektong maipapakita. Diba? So, ibig sabihin, imamanipulate mo na naman yung mga tao.